Sa patuloy na pagdiriwang ng Women's Month, kinikilala po natin ang mahalagang papel ng kababaihan sa iba't ibang larangan ng lipunan. Mula sa pagiging leader hanggang sa inspirasyon sa kanilang kapwa. Panoorin po natin ito. Bilang isang babae, very empathetic tayo towards the plight of our fellow men. Meron tayong intuition and at the same time, yung pagiging maternal natin, mas nagagamit natin yun in leadership. Marahil may iba't ibang transisyon ng buhay na hindi natin inaasahan. Mga sitwasyon o pangyayari na magiging kampanin pala natin bilang isang babae. Tulad na lang ng dati nating kasama na si Chi Atienza. Ngayon ay mas kilala bilang vice-alkalde ng lungsod ng Maynila. Mula sa harap ng lente ng mga kamera bilang female host ng iba't ibang programa ng inyong telebisyon ng bayan. Ngayon ay katuwang na ng Mayor ng Maynila na si Isko Moreno Dumagoso sa pagpapatupad ng mga batas at pagtulong sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila bilang vice-alkalde. Actually, even during the time when I was with PTV, talagang ang pinipili kong programs were public service oriented. Dahil doon naman talaga yung gusto ko, yun yung passion ko. So, kung ano man ang mga natutunan ko doon, example, sa pagiging mas in-depth sa pag-alam ng mga kwento ng mga tao, para malaman ang totoong problema ng mga taong bayan, yun yung mga nadala ko dito nung ako yung naging vice-alkalde ng Maynila. Mas naging sensitibo ang aking tenga at ang puso dun sa mga binadaing ng mga taong bayan. Hindi maitatanggi na kilala ang kanilang pamilya sa larangan ng public service. Ngunit hindi natin akalain na ang bunsong babae ng pamilya ay sasabak na din sa public service. Noon pa man ay marami nang napatunayan ang kababaihan sa kanilang sarili man o kahit sa pangkalahatan. Kaya bilang babaeng leader, may mga hamon na kinaharap si Chi. Ngunit napagtagumpayan niya naman ito sa tulong ng kanyang paniniwala sa sarili, sa Diyos, at sa mga taong naniniwala sa kanya bilang isang leader. Kasi bilang isang babae, sometimes, no, given na male chauvinist-dominated, male-dominated society ang meron tayo, sometimes marami mga chauvinists wherein minamalit tayo dahil babae tayo. Yun ang siguro na makikita ko, na masasabi ko na pinakaunang challenge na pagdaanan ko dahil napiprejudge tayo dahil babae tayo. Pero hindi kasi nila alam, minsan, ang journey na pinagdaanan natin, yun ang nagpapalakas ng ating puso at ng ating mga prinsipyo para gawin ng tama. Ibang-iba na ang mundong ginagalawan ng kilala nating Chi Atienza. Hindi na lente ng kamera ang makikita sa paligid, kundi mga taong naniniwala sa kanyang paglilingkod. At hindi na rin script ang kanyang hawak, kundi mga ordinansa at panukalang batas. Katuwang siya ng ama ng Manilenyo at konseho ng lungsod ng Maynila. Advokasya na niya ang maitaas sa laylayan ang kababaihan sa lungsod ng Maynila. Patunay dyan ang pagiging direktor niya sa isang organisasyong tinatawag na Kababaihan ng Maynila. Kaya naman hanggang sa pangkalahatan, kababaihan pa rin ang isa sa kanyang prioridad. Kinakausap natin ng mga iba't ibang mga grupo para malaman kung ano ang mga problema ang pinagdadaanan nila. And then from there, through the legislations na ginagawa namin dito sa City Council, together with the councilors, dun lumalabas ang boses nila na para ipaglaban kung ano man ang kailangan nila sa kanilang mga komunidad. Together with my mayor and together with Manila MDSW, through Jay Fuentes, nag-roll out kami ng mga livelihood training programs, livelihood skills training, livelihood programs. Currently, binubuo pa yung mga detalye, but in a little bit more time, may roll out na yan para yung livelihood training mararamdaman sa ground. And magkakaroon ng opportunity kahit yung mga hindi na kayang ma-employ, magkaroon pa rin opportunity para kumita ng pera. Ngayong Women's Month, para sa kanya, malayo na ang narating ng mga kababaihan. Mula sa pagiging walang boses sa lipunan hanggang sa nangunguna na sa iba't ibang larangan. Alam niyo, noong unang panahon ng mga kababaihan, second-class citizens tayo. Wala tayong boses, kailangan indahin ng tahimik ang pinagdadaanan. But medyo iba na po ang panahon ngayon. Hindi naman sa sinasabi ko, mas magaling tayo, pero ang masasabi ko, pumapantay na tayo sa kagalingan ng mga kalalakihan. Dahil nakikita na natin na tayo mismo, kahit babae, may boses tayo. And with empathy, with a soft heart that can actually understand and withstand pain, and kaya natin to juggle a lot of things together. Bilang babae, patunay lang yan na kahit saan tayo mapunta, hindi tayo basta babae lang, ngunit tayo ay babae.